Hanggang ngayon po ay wala pa rin grupong umaako sa malagim na pagsabog sa Cagayan de Oro City. Para po maiwasan ang mga ganitong uri ng karahasan at mas madali matukoy ang mga suspect, isinusulong po ngayon sa Kamara na gawing mandatory na yun pong pagkakabit ng mga CCTV sa matataong lugar. Balitang hatid ni Teresa Andada. Kasunod ng malagim na pagsabog kamakailan sa Cagayan de Oro kung saan 8 ang nasawi, isinusulong ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang panukalang gawing mandatory ang pagkabit ng closed-circuit TV camera o CCTV sa mga matataong lugar gaya ng malls, restaurant, sinehan, supermarket, warehouse at maging tanggapan ng gobyerno. Base sa panukala, ang mga establishmentong may empleyadong di bababa sa 20 dapat magkabit ng CCTV sa pasukan, labasan at paligid nito. Dapat ay naka-on ito 24 oras araw-araw. Ang kopya ng video recordings itatago ng di bababa sa isang buwan. Once you have this CCTV, then it will deter so much criminality kasi they will be their faces will be on tape of the CCTV. The requirements are reasonable. It is affordable by small businesses will not be required. But these are the business where really a lot of people will come in. Wala pang tinutukoy na suspect ang pulisya sa insidente sa CDO. Wala ring grupong lumalantad para akuin ang krimen. Pero nahagip ng CCTV ng restaurant ang suspect na pumasok bago mag-alas 11 ng gabi naka-t-shirt at shorts. Nagpanggap itong customer na umorder pa ng beer at maya-maya'y pumasok sa comfort room. Base sa report, nakatago sa itim na bagang pampasabog na inilagay sa labas ng restaurant. We can assure the public that the PNP investigators are working so hard. They are really working hard to get to the bottom of this case because that's the instruction of the President. Nauna nang kinondena ng Philippine Medical Association of PMA ang insidente. Kabilang sa mga nasawi ay mga miyembro nila na nagtungo sa Cagayan de Oro para dumalo sa isang medical convention. Nananawagan po ako sa lahat ng concern dito, lalo na po kay ating Presidente, Pinoy. Sana hindi po niya ito pabayaan. Hindi naman itinago ng Philippine Medical Association ang kanilang pagkadismaya sa umano'y pagiging inaccessible noon ni DILG Secretary Mar Rojas, kaya nagpakalat sila ng stickers at t-shirts tulad nito. Gusto na sana maraming makausap ito si Mar Rojas, Secretary, na ma-assure na yung the following convention day, which was the second day, will be peaceful and secured yung security ng mga doctors. Pero sa ilang beses na tinatawagan namin si Secretary Mar Rojas, hindi namin makakausap. Depensa ni Rojas, hindi naman niya pinabayaan ang mga biktima para mabigyan ng hustisya. Patuloy rin ang investigasyon sa kaso at nagpaabot na rin ang pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi. Ginagawa ang lahat sa pag-iimbestiga dito sa bagay na ito. Teresa Andrada, GMA News.